Hey guys, welcome sa ating live market update sa Discord. So review natin yung previous market update nangyari sa gold, USD, and Bitcoin. So tingnan natin ano yung mga previous market update, trade idea, fundamental bias, no, kung ano nangyari sa market. So start tayo dito sa gold. So makita natin previous analysis natin dito is bullish tayo sa gold if mag-hold above sa 3057 key level. Makita natin dito yung bullish move dito, makita natin rejection, no, and break above sa key level, no. Then nag-create siya ng new all-time high. Makita natin yung bagong all-time high natin dito is nasa 3,245 price level, no. So bakit tumaas yung gold, no? Dahil yan sa fundamentals and for market sentiment. So mostly dahil yan sa tariff policy ni Mr. Trump, no? Dahil sa trade tension na nag-cause ng fear sa market, no, nagkaroon ng fear sentiment, nagkaroon ng demand sa gold market, no, dahil ang gold ay isang safe haven asset. So ayun yung main fundamentals natin kung bakit tumaas ang value ng gold price, no. So recently last month nakita natin na nagkaroon ng malakas na pullback, no, or profit taking, no, sa gold. Sabi nga natin sa previous analysis sa monthly time frame, kung naalala niyo yung previous market update natin dito, panoorin niyo na lang nung April 10. So sabi nga natin, no, sa nung April 1 pala, no, sabi natin doon based sa new monthly candle, mas prefer natin na tumaas muna ang monthly candle, then doon magka-create ng upper wick, then magpo-pull back lower, no. So nangyari yan nung April. And dito naman sa pullback lower, doon tayo maghanap ng buy entry, no, buy position, no. Nangyari na nag-create ng lower wick dito. Nakita natin yung pullback lower and doon tayo maghanap ng buy entry. And nakita natin na tumaas na siya for this month. So makita natin dito, no, yung last week. So ito yung pullback lower na sinasabi natin sa monthly time frame. And dito maganda mag-buy entry sa key level na ito sa 2960, sa 3,000 key level, and sa 3,057, no? Based sa previous market update natin noong April 10. So ayun nangyari sa gold, no? So as of now, ano yung preference natin mangyari sa gold? So yung gusto kong mangyari dito is mag-pull back lower muna, no? Tingnan natin sa weekly, makita natin create na siya ng upper wick. Mas prefer natin na mag-pull back lower yan. Then sa pullback lower, dun tayo maghahanap ng buy opportunity, no, buy entry. Kung mag-swing trader ka, day trader or scalper, no, depende kung ano yung trading style mo, pwede yan, pwede mo i-take advantage yan, no. So mas prefer natin mag-pullback yan. So if ibig sabihin magpo-pullback ang gold, hindi ibig sabihin na maganda mag-sell, no. Kasi if magse-sell ka dito, yung trade mo is against sa bullish trend, no, against sa fundamentals, against sa market sentiment, no. So mas gusto lang natin mag-pullback para mas maganda yung entry natin, no, price position natin sa buy position. So example, ito yung setup na gusto natin mangyari is mag-bearish move muna and i-retest yung 3,150, no. And dito tayo maghanap ng buy position sa 4 time frame gold to, ha. So yung minor key level natin dito is dito sa 3,200. So if mag-pull back dito sa minor key level, so possible rin yan, no, mag-pull back dyan, then pwede ka maghanap ng buy entry, no. So pwede mangyari yan and i-retest ulit yung all time high sa 3,200 key level.
So, mas prefer lang natin 'tong key level na 'to sa 3,150. Dahil kung titingnan natin yung market structure 'no, tingnan natin market structure sa gold. So, ito yung previous high, previous low, previous high. So, kung base pa lang sa market structure, ma-anticipate mo talaga na possible mag-create ito ng higher low 'no. So, yung mas magandang price position natin dito na mag-create ng low ang market is dito sa malapit sa 3,000 'no, and dun tayo maghanap ng buy opportunity. So, base pa lang 'yan sa price action 'no. So, dapat adapt pa rin tayo sa fundamentals, market sentiment sa gold. So, tingnan natin yung economic data report 'no, for this week 'no. Wednesday meron tayong GDP sa China, inflation data sa UK and sa Eurozone. Sa US naman meron tayong retail sales and interest rate decision sa Bank of Canada. So, bukas 'yan, Wednesday. Nakuha ba yung analysis natin? So guys, ulitin ko, if may question kayo, pwede kayo magtanong dito sa open chat. So balik tayo. Yan. Sa Thursday, meron tayong Fed Chair Powell speaks. So, initial jobless claims. Then meron tayong ECB interest rate decision, no? And sa Friday naman is holiday. So, ibig sabihin, hindi tayo magte-trade during sa if holiday yung market, no? Dahil if sarado ang bank, holiday, so walang volume, no, ang market. Hindi yan gagalaw dahil sarado ang bank. So, ayun nangyari sa gold. So, doon naman tayo sa Bitcoin. So, tingnan natin yung previous analysis natin sa Bitcoin. So, sabi nga natin, no, yung previous market update natin is, so, pa-mute muna ng mic. Yan. Okay. So, guys, so sa Bitcoin, sabi nga natin, no, possible i-retest ng market yung 73k key level, no. Nakita natin nagbumaksak ang Bitcoin dito. And sabi nga rin natin na possible rin na tumaas na siya dito kahit hindi na i-hit yung key level. And nakita natin nag-pull back higher na siya. So makita natin sa weekly, possible if mag-hold tong price level na ito, possible mag-continue na pataas ang Bitcoin, no? Then mag-break above sa key level na ito. So continue yung bullish bias, no? If mag-hold yung bullish momentum. So gusto natin makita is i-retest tong 91k key level sa Bitcoin. Makita natin yung momentum pataas. Gusto natin mangyari is i-retest and based sa price action and fundamentals, tingnan natin kung ano mangyayari sa key level nito. If magbe-break above ba and continue sa 100k key level or magkaroon ng rejection and continue naman yung bearish momentum. Kasi kung titingnan natin yung market structure sa Bitcoin, tingnan mo sa higher time frame is pababa siya, no? Bearish market structure, no? Na possible mag-create lang siya ng lower high dito, then continue ulit yung bearish move. So kaya napaka-importante kung mag-hold ba itong key level na ito or hindi. Sa USD naman, so alam natin bumaksak ang USD dahil yan sa tariff, no? So sabi nga natin yung previous market update natin. So nag-drop yung USD after Trump imposed tariff in all countries, no? So nagkaroon ng trade tension escalation, bumaksak ang value ng USD. Then sumabay din yung gold, USD bumagsak rin. Then after ng relief is naka-recover na yung gold, no, dahil isa siyang safe haven asset na nagkaroon ng demand during sa fear sentiment, no. While yung USD naman is patuloy na bumagsak. So possible magkaroon ng pullback diyan, no. So tingnan natin sa monthly. So possible maka-recover yan sa low na ito.
na possible mag-hold above yan sa key level and i-retest tong 100.76 price level, no? Then if mag-break above dito, possible i-retest tong 102.75 price level sa inyong USD index, no? So kapag may analysis tayo sa USD, no, ibig sabihin may analysis rin tayo sa lahat ng USD pairs, no? Example sa Euro USD, opposite lang. So if bullish bias tayo na pataas yung USD, ibig sabihin bearish bias tayo sa Euro USD. So possible i-retest tong price level na ito sa Euro USD currency pair, no? So ayan. Ayan yung market update natin. So kanina may share akong trade gamit yung trading system natin. So makita niyo sa trading journal na ito is may recent trade tayo dito, pakita natin. And ano yung mga confirmation yung entry natin, no? So makita nyo dito yung trade natin is set up sa gold, nakapag-buy tayo, no? Then yung market structure sa gold, alam naman natin na trending pataas. Then yung setup is lower time frame continuation. Yung trade natin is continuation lang siya ng trending market. And during siya sa New York session open, yung timing naman is 8:30 PM tayo nakapag-enter. And yung price naman is below siya sa key level, kaya naka-align siya sa confirmation and bias natin, no, based sa key level, kaya tayo nakapag-buy. Dahil during that time, yung price ay below sa key level, no? And may confirmation tayo sa trading system as OS level, no? Oversold level. Kaya titingnan natin dito. Is napag-enter tayo dito, buy entry. And napag-secure tayo 50 pips, no? Since scalper tayo, no? 50 pips is malaki na yan, no? Kapag nag-scalp trade ka. Confirmation natin, price below key level, OS level confirmation sa trading system yan, no? So, kung titingnan ulit natin trading system, ito. So, dito tayo nakapag-entry. Yan. So, ito yung key level na sinasabi natin, no? Itong line na to. Diba? So, yung entry, nandito tayo nakapag-entry, no? Then, may buy signal pa sa 5 minutes time frame. Then, tumaas na. So, makita natin sa lower time frame. So, yung trading system is may mga confirmation yan sa baba, no? Makita natin mayroon negative 1.5, negative 2. So, confirmation niya na maganda mag-entry ng buy. So, example dito, yung negative 2, yung yellow line dito, kaya siya tumaas. And dito naman, almost yung negative 1.5. So, kaya siya tumaas. So, confirmation lang ito, no? Best kung saan maganda mag-entry ng buy and sell. And yung mga arrow signal naman to is may alert to kung so lalabas yan, no, after mag-close yung candlestick, no. So lalabas lang yung arrow signal during sa swing low and swing high. If nagkaroon ng swing low, then dun lalabas yung signal na buy. So dito lalabas. Then if mag-create naman ng swing high, possible lumabas dito yung sell signal, no. So ayun lang yung purpose ng trading system natin, no. Then sa trading journal, no, pwede nyo to gamitin, yung mga suggest ko kung paano mag-journal ng trades. So dapat ilalagay natin yung mga trades natin para pwede natin balikan kung paano tayo nag-trade, ano yung confirmation natin, ano yung mga fundamentals natin dito, and ano yung timing ng trade natin para meron tayong statistic ng mga trades natin kung bakit tayo nag-enter. Then i-screenshot nyo na lang yung entry nyo dito. So example, nung April 11 may entry tayo dito, sell sa gold. During Asian session, no, pullback entry siya yung setup. So against sa trend, so napag-sell tayo, no.
Makita natin yung entry natin dito, and nag-exit tayo dito. Natin. Ayan. So may key level dito, makita natin nagkaroon ng rejection and bumagsak. So same rate 11. So guys, question kayo guys, na kayo magtanong regarding sa market update natin.